dito sa Rizal. At kanina kami ay galing din sa Geneva at ganoon din napakainit ng pagtanggap ng ating mga kapwa Pilipino. Alam mo ninyo, ako ay patuloy na umiikot. Ako ay patuloy na nagsasalita upang ipaamin sa inyo ang mga tunay na nangyayari at kalagayan sa ating bansa. Hindi po madali sa katulad ko, hindi po madali kay Atty. Harry Roque, hindi po madali kay Maharlika na nagsasalita ng mga bagay na katotohanan, pagamat masakit sa ating kalooban. Hindi kami nagsasalita para malitin o ibaba ang ating bansa. Hindi ako nagsasalita para malitin at ibaba ang ating lahi, ang lahing Pilipino. Hindi ako nagsasalita at hindi ako nagpapahayag upang ibaba at palitin ang ating bansa. Katulad ninyo na Filipino migrants at Filipino workers, katulad ninyo dito sa Switzerland, gusto rin naman namin kaming mga naiiwan sa Pilipinas na maramdaman ang uri ng pamumuno, ng gobyerno, ng pamahalaan, ng kasaganaan na inyong nararamdaman at tinatamasa mula sa inyong gobyerno. Sino ba naman Pilipino ang ayaw makaranas ng criss-crossing rail system kagaya ng meron din? Sino ba naman Pilipino ang ayaw dumating sa oras pagdating sa kanilang mga appointment? Sino ba naman Pilipino ang gustong laging naiipit sa traffic? Sino ba naman Pilipino na isang kalahati hanggang 2 oras ng buhay mo tuwing umaga, ganun tuwing sa hapon, naiipit ka sa napakaiksing highway ang pangalan ng EDSA? Gusto rin namin yung napaka-efficient na transport system na inyong nararamdaman dito sa Switzerland. Yung tramway ninyo, yung tram system ninyo. Yung disiplina ng tao dito. Hindi lamang ng mga Swiso, kung hindi lahat, mga migrants o mga turista o bisita katulad ko. Yan din ang nais natin. Subalit, hindi yan ang nagaganap ngayon sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Higit na talamak ang korupsyon. Kanina lamang, ang dami natatanggap ng mga update at balita sa ating bansa. Ultimo yung malalaking universidad, ultimo yung malalaking kolehiyo, supposedly mga respetado educators, yung mga taong tratuhin nila ang sarili nila yung mga banal, nananawagan na ipatuloy ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi sa takot tayo dyan. Hindi sa takot si Vice President Inday Sara Duterte. Subalit kinakailangan sa pagpapatupad ng patas, dapat pantay-pantay. Ang iingay nila patungkol sa impeachment, subalit busan ang bibig pagdating sa korupsyon. Busan ang bibig pagdating sa napaka-anomalyang 2025 national budget na ang halaga lang naman ay 6.326 trillion pesos. Bakit yung mga banal tahimik pagdating sa isyu ng korupsyon? Bakit pagdating sa isyu ng impeachment laban kay Inday Sara Duterte, naghahanda pa mag-rally bukas sa 10 at sa 11? Bakit? Bakit? Eh wala pa namang findings of any guilt or fault or wrongdoing ang Commission on Audit. Para lang din masaliwa ninyo ang ating konstitusyon. Malinaw sa ating saligang batas. Tanging ang Commission on Audit lamang ang may kapangyarihan gumawa ng audit sa lahat ng taong gobyerno,
sa lahat, hanggang sa huling sentimo ng pera natin mga Pilipino, sa lahat ng ahensya at tanggapan ng gobyerno. Hindi ang Kongreso, hindi ang mga kongresista na hindi siksikli kumaapaw ang korupsyon, akap, ayuda, at ayos na galing sa mga buwis at contribution at remittances na pinatawag. Ano rin ang ginawa nila? Laging tinatawag sa kanilang mga lumpati ang mga bago bayani ng Pilipinas, ang mga OFWs. Anong ginawa sa inyo? Sinalaula at inyong karapatang bumoto at pumili ng leader. Walang problema sa overseas voting. 2016, bumoto kayo ng maayos. Naulit noong 2019. Naulit noong 2022. Itong siraulang chairman technical tricks, pinakailaman yung overseas voting in 2025. Marami sa inyo disenfranchised. Yan ba? Ganyan ba katuhin ng mga bagong bayani? Kinakailangan lamang kayo na aalala lang pagka kayo na kinakailangan na magpadala ng inyong remittance sapagkat yan ay nakakatulong ng malaking bahagi sa ating ekonomiya. Tanggalin ninyo ang ating remittance. Masamang masama. Higit na masama ang anyo ng ating ekonomiya. Kaya tayo ay patuloy na umikikot bukod sa magpahayag ng katotohanan. Unang-una ako narito upang samantalahin ang pagkakataon ito, magpasalamat sa inyong lahat ng personal sa inyong tulong, tiwala, at pagboto na ginawa sa akin noong huling halalan. Hindi lang tayo pinalad na maproklama, pero ako'y naniniwala, ako'y nagtagumpay, ako'y nanalo ng dahil sa inyo. Yes! Kung kaya, kanina sa Geneva, ngayon naman nandito tayo, nagmula pa sa iba't ibang lugar, hindi madali ang buhay ng mga Filipino migrants at Filipino workers. Kahit dito. Ito na nga lang ang nakitirang oras ninyo para sa inyong sarili, sa inyong personal errands. Here you are today with us, with Maharlika, with Atty. Roque. Alam natin kung bakit. Hindi dahil siya si Maharlika, hindi dahil siya si Atty. Roque, hindi dahil ako si Atty. Narito kayo katulad namin tatlo. Mahal ninyo ang Pilipinas. Mahal ninyo ang Pilipinas. At patuloy tayo sa ating pagsusumikap. Patuloy ninyong isama si Tatay Digong sa inyong panahon. Ipanalangin ninyo ang kanyang kalusugan. Mahirap yung 8 years old ka na, may kiramdaman ka na, linaga ka pa sa ibang bayan, malamig, mag-isa sa selda. Ang pinakamasakla, wala ka namang kasalanan. Wala ka namang kaso. Pinag-trituran ka lang ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Pagpatuloy natin ang pagdarasal para sa kaligtasan, kalusugan, at sana tingin ng Panginoon ang agarang pagpapauwi kay Tatay Digong. At ganoon din, nahaharap sa isa na namang krisis sa ating bansa, krisis hindi dala ng mga paman, kundi krisis na dala ng kasakiman ng kasalukuyang administrasyon, kasakiman sa pera, kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman na mapanatili ang kanilang sarili at pamilya sa kanilang nilang pilit na bunutin at agawin at nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng buwan na impeachment. Kanya, sana patuloy tayo magkaisa, patuloy kayong magpadama ng inyong saloobin, ng inyong hinanaing, ng inyong prinsipyo, ng inyong paniniwala. And kagaya ng sinasabi ko sa aking social media platform,
Hanggang ngayon, dala ko yung aking paniniwala ito. Hindi kinakailangan sumang-ayon kayo sa aking pananaw, sa aking prinsipyo, sa aking opinion, sa aking paninindigan. Subalit, importante na malaman ninyo ang mga tunay na kalagayan sa ating bansa at kayo na mismo ang bumuo ng sarili ninyong opinion, pananaw, desisyon at paninindigan. Kahit magkasalungat ang ating mga pananaw o opinion, maging magkasalungat man ito, importante, meron kayong informed opinion base sa tamang informasyon. And again, I'd like to thank all of you. I know you might be interested to know more about the state of our country, the state of our economy, the state of our political affairs in the country. So we will give you time to ask questions at kami naman ang makikinig sa inyo. Nang sa ganun, pag-uwi namin, pag-uwi ko, dala ko rin yung mga bagay na natutunan ko base sa ating pagpapalitan ng opinion ng puro-puro at ng informasyon. Ulit, ako'y nagpapasalamat at natin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Kasama ko ang aking may bahay, si Bea, at ang aking sekretary, si Lucy. Ito naman kami, ay bahagi na rin ito ng aming bakasyon. Ay sabi ko, hindi makukumpleto at hinirito na rin at hindi ko haharapin ang Filipino community kung saan man ang makapunta. Sapagkat the biggest takeaway para sa akin kung kampanan ko, kahit saan ako magpunta, mapa sa labas ng Pilipinas o mapa sa Pilipinas, hindi ako magugutom, hindi ako mawawala ng matitirahan kahit sa isang gabi sapagkat napakamaraming Pilipino. Ang hambang pahiso ay tinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Capsec Pasko. At ito ay naisang publiko noong January of 2024 sa Davao City, noong ang ating unang linabanan ay yung bukad na People's Initiative. Kung matatandaan nyo yung chapter change, pinipilit nilang baguhin yung ating saligang batas. Dito muna na nabuho at tumabas ang habang pahiso. Ang habang pahiso ay si Tatay Ko at si Capsec Jun Pasko. Sila yan. At nagpatuloy, nagkaroon sa kanilang buhay. Hanggang sa ngayon, ang hinihingi nito ay transparency, accountability, peace and security in government, transparency, accountability, peace and security in governance. At yan ay magpapatuloy. At yan ay hindi siya political party o hindi isang social movement. Isang social movement, samahan ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa. At kung sa pagdating ng panahon, ito ay mag-evolve into a political party, hindi malayo sapagkat ito naman ay isang samahan, isang organisasyon ng mga Pilipino na naniniwala na dapat ating ipagtanggol, respetuhin at isabuhay ang ating sarili. Yan ang hakbang ng Diyos. Nagdumating si Pangulong Duterte, si Tatay Digong, May 11, andun ako kami sa ground. At nagpupilit kami na mapapirma sa kanyang affidavit ng kanyang petisyon. Subalit, sadyang dinitig sa taas. Around 3:20 or 3:30, nakiusap, ako mismo nandoon, nakiusap ako doon sa sentry sa guard ng yung sundalo. Na baka maaari naman, ayaw ko kami papasukin. Itong set of documents, magpadala kay Tatay Digong para mabasa at mapirmahan. Para may takbo yung petisyon sa Korte Suprema.
At kung naipasok mo yung papel, kinakailangan ng notariado. So, kinakailangan namin papasukin yung notary public sa loob. Ayaw din papasukin. Ito ay labag sa karapatan ng kung sino mang inaakusahan. Sapagkat dapat meron kang full access sa iyong lawyer any given time of the day. Hindi pinapasok. Natakot na rin. Kahit paano, medyo nanimbang yung notary public. Hindi mo siya masisisi sapagkat baka kansilahin ang kanyang lisensya bilang abogado na ang kanyang kabuhayan. So nakiusap ulit kami sa gwardiya, baka pwede itawagan lang si Pangulong Duterte kahit na sa labas ng notary public conference call na naman. Okay na si gwardiya, yung notary public naman ang medyo nagdahan. Hanggang sa ako'y na nakikusap, ako sa kanya, itindigan ko yan. Kung may disbarment ka, patawag mo kung mag-testify ako. Saan nangyari na yung hapon, maghapon? Na kanya tayo na kung sa ganitong uri ng parlamentaryo, ito na yung pinakamalapit sa face-to-face. Dahil ayaw tayo papasukin doon sa kinalanan niya. Di ba? At kami ay nabuo namin yung proseso niya. Around 3:40, 3:45 in the afternoon. Ang dating section, receiving section ng Supreme Court natin, hanggang 4:30 lang. Imagine niyo yung distansya mula Villanueva Base hanggang Padre Paula. We were given a little over 40-45 minutes kung paano napaabot siya. But with some stroke of luck, umabot doon before 4:30 yung mga dokumento kanya na-receive ng Korte. Subalit, hindi inaksyonan ng ating Korte Suprema. Hanggang sa ngayon, walang resolution. At mahalaga na kahit na sa dahil na si Pangulong Duterte, kinakailangan aksyonan niya ng ating Korte Suprema. Bakit? Sapagkat pag meron ng findings o resolution o decision ng Korte Suprema, at sasabihin na lang mali yung pagpapadala kay Pangulong Duterte persahan mula Pilipinas papuntang Japan. Mananagot, tihado, tiyak yung mga opisyal ng ating gobyerno sa pagingin na kay Tatay Digong. Kaya hanggang ngayon, hindi na-aksyonan yan, nakabigil niya. Pero dapat yan, meron ng closure, dapat ng may finality, at pag dumating yung punto na decision nito ng Korte Suprema at sasabihin mali, yung ginawang pagingin ng kay Tatay Digong, maraming mananagot sa kasong kidnapping laban kay Tatay Digong. Yan ang nangyari kung bakit na-delay yung pagproseso ng papel. Subalit kumabot yung papel. Ang masaklap na katotohanan, hanggang ngayon, March 11, April, May, magtatatlong buwan na, walang aksyon ang ating Korte Suprema. Yan ang masaklap na katotohanan. And again, hindi natin sila dinadawa, ginamaligid o kinukutsa. Ito ay factual narration ng nangyari at hanggang sa ngayon ay nangyari.